Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes sa petsa 10 sa buwan sa Marso tuig 2026. Angan sa inyong mga regular program hosts nga silang Manu Inukado Tabar o si Attorney John de Sacramento. Ako ninyo makauban hantod alas 9 sa buntag si Gia Navarro. Mag-uban-uban ta aron pagpakisayod sa mga dagkong balita dinhi sa ato sa nasod ug sa kalibutan ug paghisgot-hisgot sa mga may nandanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Sa way paglangan ato nga sutaon unsay weather situation karon sa Metro Cebu ug sa Central Visayas gikan mismo sa Pagasa-Mactan. Nakasanbay na sa Pikasinya ang ato ang weather forecaster sa Pagasa Visayas kuna Pagasa Visayas nga si Ever John Tenyo. Good morning Sir Ever. Good morning, sir. Good morning sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update karong orasa. Ang northeast monsoon o hanging amihan ang nakapekto sa may Luzon, samtang ang trough of low pressure area o ang hinungaw sa LPA ang nakapekto sa dakong bahin sa Visayas ug Mindanao. Ang LPA na atong ginamonitor gawas sa Philippine Area of Responsibility kaganihang alas 2 sa kadlawon anya mahimutang sa 1,315 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Kini adunay taas na tsansa or high chance na mahimong usa ka bagyo o tropical depression sa mosunod na 24 oras apan based sa atong TC threat potential ang naingong low pressure area or mahimo man kining usa ka bagyo gamay ang tsansa na mosulod sa Philippine Area of Responsibility ingon pod ang landfall scenario. Og may tungod na ang tibuok Kabisayaan, makasinati gihapon sa manag-umon ng kalangitan, inubanan sa katag-katag na pag-uwan panugdog ug kilat tungod gihapon na sa hinungaw sa LPA. Samtang ang atong kahimtang sa hangin ug kadagatan, ang tibuok Central Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa amihanan silakan ngadto sa amihanan di ng kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod na moabot og 0.6 to 2.5 meters ang katason. Temperatura para sa tibuok Subo ana sa 25 hangtod 30 degrees Celsius. Ang atong dagat ni Hunas kanyang alas 7:39 sa kabuntagon ug mutao balik unyang alas 2:18 sa hapon. Philippine Standard Time na nakita sa 8:09 AM ug ang atong haring adlaw mosa unyang alas 5:55 sa hapon. Ug kana ang latest gikan dinhi sa UST Podcast Visayas kini si Centennial nagpahinumdom na sa bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Ang salamat ug maayong buntag. Sir Ever, kaning mga nasinating nato nga mga pag-uwan magpabilin pa ba ni at until at least sa midweek dinhi mismo sa Metro Cebu, sir? So sa karon sir, kaning atong current weather condition mao to na atay cloudy na weather condition apan ang atong pag-uwan muminus na siya and sa atong nakita possibly tonight or ugma balik na sa normal or fair weather condition ang atong kahimtang. Okay, we would like to give you the chance para ato ipasabot gadto sa mga tao. Unsa man nga kuan nga na terminate na matud pa ang La Nina season sa dili sa Pilipinas as per update gikan sa Pag-asa, Sir Ever. So yes no, so pagkagabi officially gi-announce na nato ang end sa atong La Nina season. Then pasabot ini if nahuman na atong La Nina,
musunod na ta sa ENSO neutral condition. So dili pasabot na nahuman ang La Nina, diretso na ta sa El Nino, no? So naatay gitawag na transition period. So during transition period, normal ang atong conditions. So kung normal tong condition, normal ang atong madawat na pag-uwan. So unlike sa La Nina, kung La Nina manggod, mas daghan ang uwan na atong madawat, pero og El Nino pod mas minus ang uwan. Pero during ENSO neutral, naangyapon tay mga pag-uwan pero dili ingon daghan o dili pod ingon kuwang. Pero di gyapon ka kumpiyansan after all. But thank you so much, Sir Everjon Tenyo, sa inyong weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning kaninyo diya sa Pag-asa Mactan. Alay sa Payano, good morning. Alright, manigingon nato guys na bisan pa man og wala na ang terminated na ang El Nino, ana nata sa neutral nga panon, di gyapon ka kumpiyansahan ang mga nasinati nato nga mga pag-uwan matag karon og unya maong magdagid ta og payong pirmi isip kaning proteksyon sa init o uwan niya, vitamins pa por. O karon nato na nga sutaon ang mga balita gikan sa mga naguna mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong sutaon unsay front page karong buntag sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Daily, diesel past 80 pesos as oil prices climb. Sa Sunstar Super Balita, manobela ni Ongot, 15 ang naangol. Samtang sa The Freeman, Cebu shifts to 4-day work week, scheme not for private sector. Sa The Freeman Bonnet News, driver nagkanayon nga giungot ang iyang manabela, maong giharos sa auto, diin 16 ang angol. Sa The Philippine Daily Inquirer, warning to the profiteers, government will run after you. Laka. Sa The Philippine Star, 71 gas stations flagged for overpricing and early hikes. Sa The Manila Bulletin, Marcos seeking emergency power to cut oil excise tax. Og sa Tempo, De Lima versus ex-Marines. Magkato mga front pages gikan sa mga mantalaan diri sa lokalidad ug sa national. Sa ato pagbalik, atong sutaon ang mga dagkong balita nga nahipos sa CCTN News Department kana sa mong pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection.
Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Palikta sa Hello Cebu may buntag Pinoy o karon ato nang sutaon ang mga dagkong balita nga nahipos sa CCTN News Department. Nagguna sa ato mga balita karong buntaga 4-day work week ipatuman sa kagamanan sa probinsya sa Sugbo. Kini tungod sa paday pagsaka sa presyo sa lana dinhi sa nasod. Ang kasayron niya ni RV Veloso. Tungod sa nagpadayong krisis sa Middle East nga miresulta sa padayon usab nga pagsaka sa presyo sa lana sa nasod, gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpatuman sa 4-day work week sugod karong adlaw. Hinuon giklaro ni ini nga bisan pa og mopatuman sa flexible work arrangements, magpabilin nga fully operational ang mga frontline services nga naglakip sa health, public safety, disaster response ug uban pang mga critical nga functions sa probinsya. Basta nga mo ang nag-divide the house pag me regarding the time. Because someone suggested we start at 7 to 6. And I say, they suggest na 8 to 7. But 8 to 7 won. So ang Capitol will adapt the 8 a.m. to 7 p.m. 4-day work week. Monday to Thursday. Subay sa giluwatan nga Executive Order number 16, gimug-ata ni ini ang mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya. Sama na lang sa pag-maintain sa air-conditioned thermostat sa 24 degrees Celsius o pagpaong ni ini sulod sa 2 ka oras o kundili kinahanglang gamiton sulod sa opisina. Aron maminosan ang gastuhanan sa kuryente o krudo, gimando usab ang pagpahigayon og virtual meetings, conferences o consultations samtang ilimit usab ang mga non-essential travels. Giawhag usab ni Baricuatro ang mga lokal nga kagamhanan sa probinsya nga mosubay sa maong lagda basta makumpleto usab ang 40 ka oras nga weekly work requirement ubos sa lagda sa Civil Service Commission. Gilauman usab nga mopaubsan usab sa mga lokalidad og GIS ngadto sa 20% ang electricity consumption sa government facilities pinaagi sa pagpatuman sa conservation measures. Nasayran nga ni adtong Marso 6 gawhag usab sa Office of the President ang tanan nga mga national government agencies pinaagi sa Memorandum Circular number 114 Series of 2026 pag-adapt sa striktong pagdaginot og enerhiya og flexible work arrangements. Sugod ugma, gilauman nga mopatuman na usab sa fuel adjustments ang mga gas stations tibuok nasod, diin gilantaw ang pagsaka og moabot sa kapin 20 pesos ang presyo sa krudo. RV Veloso, CCTN News. Samtang papatuman og 4-day work week tun-an pa sa LGU sa Mandawi City ug sa Cebu City. Ang mga lokal nga kagamhanan og ahensya sa gobyerno giawhag sa nusod og kagamhanan sa pagpatuman nini karong nabati na ang nagkadako nga presyo sa petroleum products. Adunay dugang report si Mary Rose Sagarino. Gisugda na sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno ang pagpatuman og 4-day work week subay sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungod sa nagkataas nga presyo sa kuryente ug produktong petrolyo. Ang syudad sa Mandawi gitun-an pa kung ipatuman ang lakang pagsiguro nga dili maapektuhan ang serbisyo. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga nakigtigom kaganinang buntag si Mayor Tadeo Junque Uano sa Human Resources Management Office kabahin ni ini. Option ay Monday to Friday, taas ang working hours, or Monday to Thursday, same work hours na wala trabaho online ay to Friday. So, those are the options na consider po. Wala kay Hinoon matud ni Maligon nga ang mga importante nga buhatan sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Health Office magpadayon sa serbisyo og dili malakip sa 4-day work week. Gitinguha sa syudad nga makadaginot sa kuryente ug lana. I-off ang aircon earlier, like 30 minutes before sa munang time. So, kung sa usa ka opisina nga dako, tulo ka mo aircon, pwede init na hapon, inang kinainit. Doon na lang ipandaron nga. These are the things nga gipangsat. Mismo ang mga opisina nagsuggest. So we can do that. Samtang gipabilin una sa Cebu City Government ang 5 ka adlaw nga ting trabaho. Matud ni Mayor Nestor Archival nga dili niya gustong maapektuhan ang ubang mga buhatan nga naghatag og batakang serbisyo ngadto sa ubang mga sugbuanon. Makigsabot usab siya sa grupo sa mga patigay
dayon sa dakbayan human sila nabalaka sa hangyo nga mobatuman usab sa 4-day work week. Dungan usab kini sa subsub nga monitoring sa uban pang mga buhatan sa gobyerno. Una pa nila kini ipatuman. Some of the chamber members, daghan nila nga murag dili sila kayo ganahan nga mag for data. But we are considering nga ganinang buntag istorya sa atong mga department heads. So naa sila yung mga suggestions, but we are going to give that direction before the end of the week. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Local Price Monitoring Council ibalik ni Cebu City Mayor Nestor Archival aron mabantayan para ang presyo sa mga nagunang palaliton, petroleum products o uban pa. Aniya ang atong dugang nga kasayuran. Gipaybaw ni Mayor Nestor Archival nga ilang ibalik ang Local Price Monitoring Council sa dakbayan sa Sugbo aron mas mabantayan pa ang presyo sa mga nagunang palaliton karon. Subay kini sa gilaumang pagsaka pa sa presyo sa pagkaon ug ubang mga panginahanglanon human natandog sa nagkaburot na nga presyo sa petroleum products nga dala na sa global crisis. Mopagawas ang mayor og executive order aron umulon among task force sa labing daling panahon. Langkuban kini sa mga hingtungdang buhatan sa syudad. Apil na ang Department of Trade and Industry, Department of Energy, ingon man ubang mga sektor. Bantayan sa Price Monitoring Council ang presyo gikan sa mga pagkaon, mga gamit sa panimay, apil na ang petroleum products. Kini aron di magpabadlong ang ubang mga mamaligyaay kay matud pa magpahimusa na sinating krisis aron lang makaginansya kon profiteering. So ako nangihinan ganina ang atong city legal, ang grupo din sa akong office silang Dwight ug si Champ na to revive that monitoring para at least makontrol nato ang mga presyo in coordination with DTI. Okay? Nakaistorya na sa DTI, that was last week pa. Ubos sa Price Act, kinahanglang umulon ang Local Price Monitoring Council aron kanunayon ang pagmonitor sa presyo sa mga basic goods. Karong natagamtaman ang krisis human sa giyera sa Middle East, giawhag ni Archival ang mga magpapatigayon nga dili gyud magpatuyang sa ilang mga negosyo. Ilabi na nga silutan ubos sa mga lagda sa Price Act o Consumer Protection Act ang kinsang magpaburot pag-ayo sa presyo nga walay pagtugot gikan sa DTI o sa Price Monitoring Council. Ato gyud tagaan og pamaagi nga ang atong pagpapaligya, it's not only for sa profit nato. It's also considering sa atong mga taga Cebu City nga nagpingit sa kalisod. So whatever you think is right, akong gihangyo nga kana mo atong buhata dili nato i-overprice. Ian Navarro, CCTN News. Soban pa mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni mando sa Department of Public Services nga hawanan ang mga binukid nga basura sa Southwood Properties hangtod Marso 15. Samtang mangayo sab sila og supplemental budget aron madugangan pa ang pundo sa paghakot sa mga basura ngadto sa kalungsuran. Ani ang dugang kasayuran. Gitahasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Department of Public Services nga hawanan ang mga basurang gipatapok una sa Southwood Properties hangtod sa Marso 15. Subay kini sa mga reklamong naangkon tungod sa gimong lakang maong naamong ang mga negosyo sa kabaho sa maong dapit. Gumikan kay makaapekto kini sa panglawas sa mga bisita nga moay nakapalayo sa mga negosyong nagbarog didto. Samtang gibadlong sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang syudad sa Sugbo tungod lang sa mga binukid nga basurang gilabay sa pond area sa SRP. Maong gitambagan sila sa ahensya nga mas maayo mangita og laing dapit aron ilain-lain ang mga basurang iglabayay una pahakoton paingon sa lungsod sa Aluginsan. Because we are trying to find ways nga og magbutang tag usa ka lugar kinahanglan sa tao kanabitong mangita na sa tao murag permits ana. Ako lang nang ato nang tan-awon unya unsay atong mahimo, but for the meantime ang ato yung gusto is makuha na din ha. Hinuon nakita ni Mayor Archival nga maapas ra ang gihatag nilang deadline. Maong paningwaon kining mahawan ng dapit aron dili na magproblema kadugayan. In fact, ang akong giingon pizza Jess, pero nihangyo silang additional 5 days para mahuman gid na nato.
Samtang tunan sa mayor o mga kaubanan ang pangayong supplemental budget ngadto sa konseho aron gamiton sa paghakot na sa mga basura paingon sa private landfill sa Luginsan. Gilaw man nila maapektuhan ang paglabay sa mga basura gumikan sa kamahal na karon sa presyo sa petrolyo aron itubil ngadto sa mga gideploy nga garbage trucks. Depende sa pundong pangayon o maaprubahan sa konseho. May pasalig sa Archival nga di matandog ang basic services sa syudad taliwa sa nasinating global crisis. We will have to convene a CCDC para maghimo to ang kanang documentation. For that documentation nga ilang i-endorse padulong sa council. Gian Navarro, CCTN News. Sa ato katapusang balita karong buntaga, jeep di pasiroan nga dunay rutang nga Naga ug Basak nga nagsakay og mga pasahero sa barangay Tuyan siyudad sa Naga gibanggaan og auto. 15 ka mga tawo nangaangol lakip na ang babay nga nagkugo siyang bata nga nag-atang nga makasakay og jeep. Adunay dugang report si Arnold Bustamante. Nalimbuan ang usa ka multicab di paseroan naman gibangga sa usa ka auto alas 9 kanang buntag sa barangay Tuyan sa siyudad sa Naga nga may resulta sa pagkaangol sa 15 ka mga tawo. Lakip sa naangol ang 5 ka mga tawo nga nagatang og kasakyan nga jeep paingon sa siyudad sa Sugbo ug aga mga sakay sa multicab ug sa auto. Ang mga nangaangol mao sila nga Phoebe Manliquis 30 anyos, Kiefer Alvarez 2 anyos, Kyle Alvarez 6 anyos, Christoph Alvarez 11, Eddie Niño Alabi 23, pulos taga barangay Tuyan siyudad sa Naga, Jumar Cabal Quinto 48, taga Inuburan siyudad sa Naga, Danilo Baco 61 anyos, Rinaldo Abakita 36, Mary Lariosa Antonino, Zalde Secretaria 67, Athena Faye Avila 16, Josephine Calago 65, Nate John Gabriel Calago 5 ug William Calago 66. Sa investigasyon sa Naga City Police Station kinibase sa kuha sa CCTV camera nga samtang napasakay ang mga pasahero ang multicab nga jeep di paseroan nga dunay plate number GWW 147 nga dunay ruta nga Naga-Basak nga gimanihon ni Ranolfo Torres nga taga Kimba San Roque siyudad sa Talisay. Kadit lang kini ang gigbanggaan sa usa ka sedan nga dunay plate number NIH 7173 nga gimanihon ni Wiljon Calago 42 anyos taga Mahayahay Barangay Apa sa siyudad sa Sugbo. Tungod sa kakusog sa impact na tumba ang multicab samtang ang mga nagatang nga pasahero na apil usab sa pagkaipit dali ang gipangdala sa Infirmary Hospital sa Naga aga 13 ka mga biktima samtang ang duha gibalhin kini sa South General Hospital. Gimakak sa driver sa sedan nga si Calago nga kusog ang iyang dagan tungod kay igo-igo lang kini ug wala usab siya makatulog samtang nga nagmaniho. Matod niya atol sa interview sa mga sakop sa media nga kadit lang nga matod pa nga nalak ang manubela sa iyang sakinan nga may nakaingon sa disgrasya kasamtang nga gi-hospital arrest si Calago ug magatubang kini kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ug damage to property. Arnold Bustamante, CCTN News. Magkato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department inyo kana nga nakita sa Sairi 47 matag alas 5 hangtod kana sa alas 6 sa gabi dinhi sa CCTN Channel 47 on air ug online. So mo break sa ta kadali kay inigbalik nato diretso na ta sa ato mga isgutanan. Medyo magbaguod na kita sa daghang mga issue gikan sa oil price, politika ug uban pang mga developments dinhi sa lokal o sa nasod. Ato ka na pag-iskutan sa atong pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kauban ninyo si Gia Navarro sitting in for Malu Inocando Tabar ug Attorney John Destacamento. Atong oras, alas 8:34 na sa buntag. Pilipinas, nakapatubil na ba mo? Nakapatubil na ba ang tanan? Sus pastilan, no? So kad pa kagahapon, even kagabi, natay nabantayan nga dagan na ang mga nanglinya sa mga gasolinahan. Una pa ni patuman sa big time oil price hike. And even today, or bisan sa sayo sa buntag, no, daghan gihapon ang mga nakahigayon sa pagpatubil ng daan sa wala pa gipakli sa hingpit ang presyuhan sa mga petroleum products aron pagpatuman nga mo na gyud to ang big time oil price hike. So this week
gibutyag or giulagway ni Energy Secretary Sharon Garin nga mo na kana ang the highest jump ever. Ang 17 pesos hangtod 24 pesos kada litro ning simanaha alang sa pagpatubil alang sa mga petroleum products. Pero mao lagi na manigingon natong no choice unless kung naiuban pa nga gipanghimong lakang ang mga hingtungdang buhatan sa gobyerno sama na lang sa unless kung mataga na gyud og emergency power si Presidente Bongbong Marcos Jr. aron either minusan o dibaka una ang pagpatuman sa oil excise tax ingon man oil deregulation law aron maminusan pa ang presyo sa mga petroleum products. Sa diyang gipangutan, ako na monitor sa ilang press con kagahapon, gipangutan na si Energy Secretary Sharon Garin kung hantod kanusa, di pagid siya matod pa, di pagid siya makatubag. We don't know, even siguro only God knows kung buto na naon kung kanusa. Pero from the perspective of other people, makiinggit nga hangtod nga mo kalma na gyud si US President Donald Trump magpabilin gihapon nga ingani gid kataas ang presyo sa produkto sa lana. Pero gipaningkamutan ni noon sa mga manghingtungdang ahensya sa gobyerno like the LTFRB sa paghatag sa kaning gitawag natong fuel subsidy isip abag sa mga POV operators ug uban pa nga mga mata nga sa hinabang. So, mao kana ang tipik og kabahin sa mga inisyatiba nga gihimo sa mga concerned agencies aron maabagan ang mga nagkalisod ron nga transport sectors nga nagkabudlay na sa nagkagrabi kamahal nga presyo sa mga petroleum products, mapakrudo, gasolina or kerosene. Pero nay warning ang DOE nga dili magpatuyang, dili magpasagad lang sa pagpaburot sa presyo sa petroleum products. Gumikan kay anytime from now, mang-inspection ang mga sakop sa DOE. Kagapon gani na magani-giisyuhan og show cause order dito sa Manila. Humanasakpan nga nasaka naman ding daan no ang presyo sa mga petroleum products. Mga sa mga tag-iyong mga gasolinahan, may paymusanong na lang gitaon na sa kung unsa man ang mga direktiba gikan sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron sa mga matabangan kay sa tunod na lang kini nga ni mga krisis ang tanang katawhan may pildi nini maski mga even mga middle class pildi gapon gumikan sana sinati nga gera. Okay, speaking of inisyatiba, dunay pipila ka mga local government units ang nisanong na sa 4-day work week nga mo ay mando gikan sa nasudnong kagamhanan. Naguna na sa listahan no ang Cebu Provincial Capital diin gipatuman gyud nila ang 4-day work week. So matod sa gipagawas nga executive order number 16 ni Governor Pamela Baricuatro nga mopatuman gyud sila og kaning mas compressed nga adlaw ting trabaho. So it would be Mondays to Thursdays from 8 a.m. to 7 p.m. So, 10 days gid siya nga trabaho kada adlaw. Nganong gitoy gid nila nga 10 days kay kung sumadahon gid tanan 40 hours. Unya ang requirement manggod gikan sa Civil Service Commission kinahanglan makarender gyud ang mga empleyado sa government offices og 40 hours per week. So, it is also equivalent to 8 hours per day. So, pasok gihapon na. Pero, kung conforme sa uban pa nga mga local government units, it's up to them kung musunod ba sila sa gihimong diskarte karon sa Kapitolyo nga 4-day compressed work week or pwede sab nga kaning magtrabaho og 4 ka adlaw, 8 to 5, and then ang Biyernes pwede na sab og mag-work from home setup. So nara na gyud na sa gamay sa uban pa or nara na gyud na sa unsay diskarte from the local government units. And in fairness sa mga government offices though, they are making their initiatives. Number 1, naghimo usab sila og
naghimo sila o kanang pagdaginot na sa paggamit og lana, meaning strictly monitored gyud ang fuel allocation to government service vehicles. Dunay uban pa that I guess not only Capital who are doing it, but for sure ang uban pang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ilang gibutangan nga ilang ana sa thermostat nga 24 degrees Celsius ang air conditioning units, and ilang pagngon 1 to 2 hours before pa sila mugawas sa pagtrabaho. Kung ang Kapitolyo nihimo sa maong inisyatiba, there are other local government units nga medyo nagduha-duha pa sa pagpatuman. Among gipangutana kagahapon si Mayor Nestor Archival during the press con kung are they implementing the 4-day work week? Matud pa niya nga for this week dili pa kay ngano ila pa nga gitimbang ang mga pros and cons kay na sila daga mga konsiderasyon nga ilang gisubay siya na nga giingon sa inyo na nang nakita sa ato ang report kaganiha nga ang mga business sector mo oy usa sa mga nabalaka gumikan sa gipatuman nga 4-day work week set up, especially sa mga mahinungdanon nga mga opisyal sa mahinungdanong mga opisina sa LGU. Same thoughts usab sa dakbayan sa Mandaue. Diin dagan sad silang mga gikonsiderar before pa sila mopatuman sa 4-day work week. And ang ilakbit lang nako gamay ang Lapu-Lapu City government through Mayor C.D. King Chan, ilang tun-an for 2 weeks katong proposal nga 4-day work week aron sa taon kung unsa man maapektuhan ba in general ang mga basic services kay ilang gihatag ngadto sa ilang mga konstituente. Pero kay ba mo unsay common denominator among these LGUs, whether ni patuman ba sila dadayon sa 4-day work week or medyo nagduha-duha pa, pero ang ilang sigurado, magpabilin gihapon sa naandan nga ting trabaho, which is 5 days a week, ang mga, or ganito, marag 24/7 man gani no, ang mga hingtungdang mga opisina sa LGU, sama na lang sa tagsa-tagsa nila ka mga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang ilahang health office usab, which is ang ilang mga health offices o local health units, mag-operate pag yun sila Monday to Friday, 8 to 5 during office hours. And uban pa nga mga buhatan nga may labot na ang seguridad nga to sa publiko. Kay ngano, sila manggod kanang mga nasa disaster, kanang mga nasa public safety, kanang mga nasa health, sila manggod ang mga frontliners o gani anytime kung unsa man gani mga dako nga mga sigbakoroy do ni mga dako nga mga alarma o uban pa mo-responde gid na sila kay ilaging but just to make sure nga bisan pa man sa gipatuman nga kasamtangang nga sitwasyon nga 4-day work week, they make sure nga di gid maapektuhan sa kinatibuk-an ang paghatag og basic services og dili maapektuhan ang ilang pagresponde o pagtabang ngadto sa mga tabangonon aron dili malangay og manurish, di man sa manurish, kundi mahatagan gayod o fulfillment kung unsa man ang tabang nga gikinahanglan ngadto sa mga konstituente. Well, tagsa-tagsa na nga mga diskarte and I hope nga nakapatuman gid kay actually ang memorandum circular manggod nga gipagawas gikan sa Malacañang, one hit combo na manggod ni siya. Aside sa 4-day work week, naman sabdaya nakabutang ang mga guidelines alang sa fuel conservation nga mga diskarte like kanang pagpaminos una sa paggamit sa air conditioning units, kanang palungon una ang mga electronic equipment nga for the meantime dili pa gamiton gani dunay uban pa nga mga buhatan sa gobyerno nga nipatuman lang sila una og alfresco environment. Alfresco environment meaning nagsalig ra gid sila sa presko nga hangin gikan sa gawas para at least mahanginan gihapon na sila. And most especially pagmun ang mga suga nga wala gid magamit. At least siguro makadaginot gid sila og 10 to 20% sa bayranan sa kuryente. At least
at least do ang mga buhatan sa gobyerno nihimo usab og ilang mga inisyatiba. Og tungod yan giawag usab nila ang mga ana sa pribadong sektor. Kung kaya gyud sa pribadong sektor nga mopatuman og 4-day work week. Pero ang gikabalak-an gyud sa uban pa nga mga nanarbaho on the private sector, yes, we can understand their plight kung pagpatuman man gani sa 4-day work week, basin sweldo balik upat ra ka adlaw ang ilang madawat. May nanoon nga ang uban pa nga mga kumpanya, let's say kung parehaso ng sistema sa gibuhat sa Kapitolyo kaning 10 hours gating trabaho, let's say ang trabaho is kaning 8 hours o niya gihiman na lang ng overtime ang 2 hours. So kung sumadahon tanan-tanan ang mara na nakasweldo og kuan kanang pang 5 days a week. How about other siguro nga mga offices nga medyo how about other mga workers especially sa private sector medyo nagduha-duha kung mapatuman man og 4-day work week basin kuan ra gyud kanang malagi na problema especially sa mga nanarbaho sa pribadong sektor nga they have been overworked but underpaid. Malagi ni nakapait ana. Pero naaragyod na sa ilahang tagsa-tagsa nila nga mga diskarte kung unsa bay mga buhaton aron sa ingon makadaginot or yes makasagubang gyud sa hinahinay sa nasinati karon nga global crisis. Okay. So from global crisis ani na nasabta sa halos wa pay kahumanang krisis especially sa dakbayan sa Sugbo ang issue sa basura. So kagahapon ato ang gipangutana si nakahigayon ta og follow up kaning bahin sa mga basura sa South Road Properties. Mana to gibot ni mention si Mayor Nestor Archival nga ang ultimatum nga ilang gihatag ngadto sa Department of Public Services kinahanglan mahawan kanang mga binukid nga basura nga inyong nakita, kining nakita sa inyo nga mga screens kani kinahanglan mahipos gyud nila on or before March 15. Sidyang ako gipangutana si Mayor Nestor kung kaya pa ba nga mahipos ang ing-ana nga bukid nga basura on that certain date. He answered nga ang original unta niya nga mando is March 10. Pero nihangyo ang DPS nga why not let's make it March 15. So nisugyot gid na sila. It's because medyo nagkalisod-lisod bang din taon nga kaning gilisod bagid especially sa pagpangita og laing transfer station and they are looking into that samtang gi-sort out pagyud nila ang mga basura nga ilang ilabay ngadto na sa lungsod sa Aloginsan. Well, with that nga mga lakang, well, they have no choice kundi ilagyud nga hawanan especially nga nakadawat matud pa ang city administrator sa Cebu City Government og suwat gikan sa Department of Environment and Natural Resources 7 diin wag gid sila ni uyon sa gihimong transfer station sa SRP. And moving forward, nakita gyud ni Mayor Archival nga for sure basin mas magkalisod pa unya ang nasinating nga garbage crisis dinhi sa Cebu City. Hinungdan nga usa sa ilang mga other option malagi ni nakapa ito from one crisis to another crisis. Mao na tong mangayo sila og supplemental budget for the purpose nga magbaton og dugang pang budget aron makapadayon sa paghipos sa paglabay sa mga basura ngadto sa pribado nga landfill dito sa lungsod sa Aloginsan. And remember, layo pa ya kaayo ng Cebu City paingon sa Aloginsan. So kung pila man ang mamahimong pangayoon nga supplemental budget, well manigingon nato ng sila na gyud may mag-igo and ang konseho sabay mag-igo kung ilabang tugutan ang maong supplemental budget aron makapadayon sa paghipos sa mga basura. Kay ang kasamtangan nga budget karong tuiga sa waste management is kung pagabasihan sa naandan nila nga sistema katong pareha sa ilabay nila dito sa Binaliw landfill. Unya kay kalit man nahugno ang koan ang kaning
ang pribado nga landfill dito sa Barangay Binaliw. So to, medyo nagkagrabe na ang ilahang problema. Nagkahasol-hasol na usab sila, especially sa saktong paglabay sa mga basura. And it all boils down to our responsibility. Kita mismo nga mga residente sa Dakbayan sa Sugbo, manigingon na to nga we have no choice but we have to help the city government in solving the garbage crisis. Unta nga ato ipabilin sa tutag-satag sa mga hunang-huna o kasing-kasing ang disiplina sa saktong paglabay sa mga basura gikan sa malata, di malata og sa mga recyclables. Gani there are other establishments nga daghan kay mga basurahan nga gipang-andam sa usa lang ka lugar kay ila man yung ilain ang mga botilya, mga plastic bottles, ilang ilabay ang mga soiled waste, manato kato mga kinanan, mga non-biodegradable waste like kana mga plastics ug uban pa and other recyclables. Kay nga naman, para mas sayon na inighipos, mas sayon na iniglabay na paingon sa kung asa man nga material recovery facility upaingon ang ato ang mga basura. So natunta nga ato gid sila nga tabangan sa pagasulbad dinhi even on our own special way. And natunta nga masulbad kung unsa pa man gani nga masulbad, especially sa mamahimong nga sunod nga labayanan sa mga basura. Natunta nga kung unsa man gani basta as long as pinasubay gyud sa mga unsabay mga gikinahanglan sa balaod, mao na gyud to. Alright, atong oras alas 8:52 sa buntag. So labang na sabta sa national nga hisgutanan gumikan kay over the weekend manggod. Karon pa ko na kay no nga na naman day kaugalingong programa si Vice President Sara Duterte nga gipasiugdan usab sa iyang mga supporters. O nya asa nagipasalida so sa kaistasyonan nga supporter usab sa mga Duterte. And then during that time sadyang gipangutana siya sa host kung unsay mamahimong pagi, unsay mamahimong diskarte aron pag-rescue o repatriate sa mga Pilipino sa Middle East despite of ongoing airstrikes. Aron magets ninyo ang full picture ato paminawon ang tipik sa nimong tubag ni Vice Presidente Sara Duterte bahin sa repatriation. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Okay, mo na tong tuod na pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na yung mga tao, na yung mga personalidad, na yung mga concerned citizens ang medyo nisaka sa ilang kilay. Paano yon? Nisaka sa ilang kilay kay marag, inga na ka sayon? Samtang nagka left and right pag yun ang mga missile o uban pa nga mga armas nga gilabay tali sa US, Israeli and Iran forces, nagkalisod bang gani. Tugudan na, usa sa mga nisaway gid sa pamahayag, mao ang Palace Press Officer nga si Undersecretary Claire Castro. Nganon nisaway man gid siya, ato paminawon. Unang-una po siguro at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyerno ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po,
Kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumugwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pa sarili lamang, kundi para sa buong bayan. Okay. Moto ang mga pamahayag o motong pamahayag ni Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Kamo nga nakabati sa mga managlahi nga mga opinyon bahin sa paghipos sa mga Filipino repatriates. Remember ha, moabot gud sa or lapas sa gani sa 1,000 ka mga Filipinos ang nagpatabang na sa gobyerno aron sila i-rescue gumikan sa nagpadayon nga mga airstrikes. Medyo kamo na mag-iguan na kung kinsa man gyud nila ang adunay unod, kinsa ra gyud ang nakaingon nga taphaw lang, kinsa man gyud ang nakahatag og saktong solusyon, kinsa man ang dili. Remember guys, ang kung kalkulado kaayo ang mga gipanghimo sa managlaing puwersa dito sa Middle East, especially nga managdi kaning kampihan na gyud, mas kalkulado ang lakang sa gobyerno nga gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga Pilipino. Yes, we are racing against time, especially kung unsa man gani ang nasa utok ni US President Donald Trump. So inaut-unta nga ang kagamhanan sa nasod makasiguro gyud nga una masiguro nga ana gyud sa maayong kahimtang og luwas ang kahimtang sa mga tabangonong Pilipino. Og ikaduha, natunta nga mahatagan nila og labing gikinahanglan nga tabang alang na sa mga apektadong Pilipino dito sa Middle East. Mao nga inay nga magbaslanay na lang gyud o di ba ka sinawayay, mas may paimuhimo na lang gyud og mas klaro, mas maayo nga mga lakang aron mas masiguro ang kaluwasan sa tanang mga Pilipino. Unta ato ipadayon sa pag-ampo ang tanang mga Pilipino sa Middle East nga unta lang mapabilin silang luwas o ginaut-unta malamdagan usab ang unahuna sa mga opisyal aron makahimo og mga lakang alang gyud sa tumang kaluwasan sa tanan. Oto dinhi ato anang paminawon unsa man ang nakaandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Linchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Daghan ka nato ang nagduda, kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga ang atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga adunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gyud nga motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Kung tinguhaon gyud sa atong Ginoo, mahimo man siya nga magpakita sa tibok kalibutan aron ang motuo. Apan kung buhaton niya kini, wa na kita magkinahanglan sa atong pagtuo. Kung faith, mas pinungdanon sa Ginoo ang atong pagtuo. Kaysa Juan 20:29 nag-ingon, unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka itong mutuo, bisan wala makakita kanako. May igsoon mo kanyang pulong nga maghataw giya sa itong kinabuhi. Magampo kita. Lang ito nga man, kami mituo sa imong gahom. Kami mituo nga ikaw magbubuhat sa tibok kalibutan. Busa, kami karon nag-ampo nga imo kaming dasigon sa mga panahon nga dunay mga pagduda nga moabot sa mong kasing-kasing. Tudloy kami sa pagsalig kanimo sa higpit. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan
og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagpupos sa ato ang tulumanon. Dagan kayong salamat sa Philippine Airlines ni Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, sa atong news manager nga si Sir Dennis Tabar, at mga kaubanan sa TOC nga sila Kuya Robert at Iinday, Matmat, Maybel ug Joanne, og sa newsroom sila nga Kuya Rodel, Kuya Raymond og diri sa studio si Ferdy Katamisla Katubay. Sa nga sila mga regular program hosts nga silang Maluin o Kando Tabar o Attorney John Destacamento, ako si Gia Navarro, dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban kanamo hangtod ugma sa samang gyapon nga oras o istasyon. Dagan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy.